Noong 1978, the Metro Manila Commission, ito yung dating nagpapatakbo ng Metro Manila Film Festival. Ito ay nag-experiment sa acting categories. Tinanggal ang Best Actor, Best Actress, Best Supporting Actor, at Best Supporting Actress. Best Performer lang ang ibinigay. Ang nagwagi, si Nora Aunor para sa Atchay. Dito sa Time to Talk, pipili din tayo ng mga best performers dito sa ongoing na Metro Manila Film Festival. Top 10. Regardless kay Best Actor, Actress, Supporting Actor, or Supporting Actress. Labo-labo na. Matira ang matibay. But before we do that, again, please don't forget to like and subscribe to our channel PH Time and press the notification button for further updates. Umpisa na tayo. The top 10 best performances sa mga kasali sa Metro Manila Film Festival. Ang ilalagay ko sa akin number 10 ay si Kian Cipriano. Nawala ang matinee idol looks niya dito sa Bar Boys After School. Di tulad nung sa English Only Please. At kahit dun sa original na Bar Boys, nagbukang tatay. Pero mas humusay pa siya bilang artista. Kasi sila Rocco Nasino, sila Enzo Pineda, more or less ganun pa rin itsura. Pero si Kian, ewan ko kung sinadya niya, pero nagbago siya talaga. Nagbago talaga yung kanyang physical appearance. Maybe for the role. Ganun siya ka-professional. Ang galing niya doon sa eksenang nagkikwento siya kung paano siya nalaos bilang isang soap opera actor. Basta yun, number 10 ko, si Kian Cipriano. At number 9, Will Ashley. Ang bilis talaga ng turnover ng mga artista. Dati si John Lloyd Cruz yung may matinee idol looks at may substance. Mahirap na kombinasyon yun. Gwapo ka na, tapos mahusay ka pa. Basta bihira lang sila. Kokonti lang yung mold din nun, parang kokonti lang sila. Tapos, pinalitan ni Joshua Garcia. Ngayon, parang si Will Ashley na ang umaagaw ng trono. Napakahusay niya sa Bar Boys After School. Hindi ko pa siya nakikita ng personal, pero parang hindi siya katangkaran. Okay na yun kasi mukhang malaki naman siyang tignan on screen. Baka dapat lang ay bigyan siya ng bagong haircut para magmukha naman siya talagang matinee idol. So, looks, check. Talent, triple check. Ganon siya kagaling na artista. And at number 8, it's a tie. First, si Lorna Tolentino. Complicated ang role ni Lorna sa I'm Perfect. Di ba sa mga magulang may good cop, may bad cop? Siya ang bad cop. Mahirap i-portray yun without looking like a caricature. Or kung mahina-hina siya artista, pwedeng maging black and white lang yung character. Pero nabalanse ni Lorna yun. Kontrabida siya sa buhay ng anak niya si Zaijan Haranilla, pero nandun pa din yung pagiging loving mother niya. Nagkaroon tuloy ng iba't ibang dimensyon yung karakter niya dahil magaling na artista naman talaga si Lorna Tolentino. At ang kanyang katay, si Miss Odette Can. Hindi ba niya napantayan ang performance niya sa original version ng Bar Boys, pero mahusay pa din siya dito sa Bar Boys After School. Kasi ano ba naging problema dun? Ayun, mas less challenging lang talaga ang papel niya dito sa sequel. Pero nagawa pa din niyang maayos ang kanyang role na laging nasa ospital. At number 7, Eugene Domingo. Kung sina Vic Soto at Vice Ganda ang hari ng Metro Film Fest, si Eugene Domingo ang prinsesa. Ilang beses na ba siyang nanalo bilang Best Supporting Actress sa MMFF? Siguro parang hindi ang bababa ng 2. Nanalo pa siya ng Best Theme Song para doon sa Becky and Badette noong 2023. Siya ang sumulat doon, kaya nakadagdag pa yun sa kanyang koleksyon ng tropeyo sa Metro Manila Film Festival. Sa Anne Mary, siya ang tumuhog ng kwento. Ang laki ng naitulong niya bilang narrator at ang galing. Kung hindi siya ganun kahusay, baka nag-collapse yung kwento ng pelikula. At number 6, Sylvia Sanchez. Sa I'm Perfect, naibalik ni Sylvia ang dati niyang galing bilang aktres. Kasi there was a time, for a long time, nasira ito dahil sa kanyang teleserye acting sa mga soap operas. Kahit sa pelikula ay nadala din niya ito.
Pero sa I'm Perfect, balik loob siya sa understated performance, which is what suits her. Perfect siya dito. At number 5, Carlo Aquino. Sa barkada ng Bar Boys After School, siya ang lumutang this time. Ever since naman magaling siyang aktor kahit nung bata pa siya. Lalaban siya sa annual awards race this year. Sigurado yan. At number 4, si Vice Ganda. Complete turnaround ang ginawa ni Vice Ganda sa Call Me Mother. Kaya mo naman pala magdrama ng matino. Bakit ngayon mo lang ipinakita, Vice? At punta naman tayo sa number 3. Hanggang ngayon, ang mga kaibigan kong naupo bilang hurado sa 51st Metro Manila Film Festival ay manghang-mangha pa din kung paano napaarte si Cristel Go ng direktor sa I'm Perfect. Napaka-refreshing pa ng performance niya. Best of all, her magnificent performance in I'm Perfect became an inspiration to all families na may miyembro na may Down syndrome. Kung pwede mag-Best Actress, ibig sabihin ay marami pang magagawa ang family member with this kind of condition. At number 2, Angelica Panganiban. Dapat ay nanalo na siya sa One More Try, a Film Fest entry noong 2012. Yung catfight scene niya doon with Angel Locsin is the fiercest ever in recent film history. Dito sa Anne Mary, very disciplined ang atake niya sa kanyang role bilang isang misis na ibig nang makipaghiwalay sa abusadong mister. Sana nagtay na lang sila ni Cristel Go sa Best Actress. But then again, Angelica, your time will come. I-claim na natin that you will someday be Best Actress in a major competition. And before we reveal the best performer in the 2025 Metro Manila Film Festival, meron tayo mga honorable mention. Kasama na dyan sina Solen Yusaf, Tom Rodriguez, Zach Sibug para sa Anne Mary, si Chando Romero for Call Me Mother, si Earl Amaba for I'm Perfect, si Sasa Girl, Clarice Malvar, Clarice de Guzman for Bar Boys After School. Siyempre, hindi pwedeng mawala si Miss Gloria Diaz na Queen of Timing, lalo na dito sa Reconnect kung saan napakagaling niya at nakakatawa. Si Piolo Pascual, siyempre, kasama siya for Manila's Finest. Hindi kaya siya nagsisi na tinanggap niya itong role when in truth, si John Lloyd Cruz dapat ang unang nakas dyan. Piolo tried his best dito sa Manila's Finest kasi magaling naman siya talagang aktor. But the way his role was written was so lousy. Neither here nor there. Wala pang kakwenta-kwenta ang naging ending niya sa pelikula. Of course, hindi ko pa rin pwedeng sabihin dahil baka spoiler yun para sa mga hindi pa nakakapanood. Meron din tayong Best Ensemble Performance. Sa Film Fest, ang nagwagi dito ay ang I'm Perfect. But in my book, I will give this honor sa Love You So Bad cast na sina Bianca De Vera, Will Ashley at Dustin Yu. And now, we've reached number 1. Ang number 1 ko ay si Nadine Lustre. Without exerting any effort, natalbogan niya lahat ng mga performers na kasali sa 51st Metro Manila Film Festival. Call Me Mother is not the best picture of all time and yet nakatulong siya ng malaki upang maging significant itong film project nila ni Vice Ganda. Tumayo ang pelikula dahil sa kanila ni Vice. May lalim si Nadine. Of course, Gawad Urian winner na siya. Akala ko that time it was just a fluke. But as it is turning out, she has become one of the best actresses of her generation. Nadine Lustre is the best performer in the 51st Metro Manila Film Festival. Ang inilahad ko mga pangalan dito, tiyak lalaban sa Annual Film Awards in the coming months. Hindi man ganon kataas ang kinita ng mga Film Fest entries pero mayaman ito sa mahuhusay na performances. Congratulations sa mga artista nating lumahok sa 51st Metro Manila Film Festival. You all delivered well.